ating Radyo La Verdad 1350. Welcome back, Angela. Alamig kasi. Pag-uusapan ulit natin yung Bagyo, Ruby. Hindi, siguro ipo-point out lang natin, kahapon napapurihan natin, Angel, yung mga local officials natin, pati national government natin, sa maaga at mabilis ang pagkilos. Kaya lamang napansin natin itong kahapon lamang na i-report, Angel, yung kasing mga nasa evacuation centers, lalong-lalo na sa may bandang Eastern Samar, hanggang sa kasalukuyan, wala silang mga pagkain, wala silang mga suporta mula sa ating pamahalaan. Nagugutom sila at lumalabas hindi ganun kabilis ang kanilang response. Sinasabi nila ang hirap daw madala ng pagkain dahil madaming puno at mga poste ang nasa mga kalsada. Ang sinasabi lamang natin, akala kasi natin naka-preposition na yung mga pagkain. Yung pala, manggagaling pa rin sa isang malayong lugar pagkatapos tsaka dadalhin. Alam naman nila yun ang tatamaan na area, yun ang pinaka-kauna-unahang tatamaan. Di sana doon na sila nag-preposition ng pagkain. Hindi yung nagugutom yung ating mga kababayan. Kawa-awa naman po sila kung hanggang sa kasalukuyan, tubig lang ang kanilang nailalagay sa kanilang mga tiyan. Oo nga. Gusto ko lang, tanungin din, ano ba yung reaction mo dun sa yung pagmumotor ni Secretary Rojas at medyo nabuwal pa yung motor niya at hindi daw siya naka-helmet. So medyo nilalagyan ng kulay ng mga kritiko niya at the same time yung Malacanang kay si Yusek Valtes, sinabi niya na wag na lang i-criticize yung nangyari na yun at huwag na lang lagyan ng kulay. Ano yung reaction mo doon? Yan kasi, Attorney Reg, ang problema kapag ka masyado bang nagiging visible ka sa publiko para lamang, alam naman natin na may ambition din si Secretary Rojas. Pag masyado kang visible at pagkatapos nagkamali ka, talagang humanda ka rin sa pagpuna ng tao. Dapat talaga dyan, mas maganda ikaw ay nasa likod lamang at ikaw ang nagpapakilos at nagpapaandar sa buong makinarya ng pamahalaan. Dito, walang ibang dapat sisihin kundi din siya kung may mga puna na gano'n, dahil alam niyo na sa bayan ng Pilipino, sandali-sandali mangyari, gagawang kaagad ng pinakamagandang joke, gagawa ng pinakamagandang yun, paraan para ikaw'y mapuna. Ang sa atin na lamang, sige na, kahit na hindi siya naglagay ng helmet, pero hindi pa rin masosolve ang problema na nagkakaroon ng taggutom diyan sa mga areas kung saan tinamaan ng Bagyong Ruby. Sana naman po, ngayon pa lang ay gawa na nila ng parang katulad sa Marikina, halimbawa, nabanggit kanina ni Mon Hokson na pinapakain nila ng biskwit. Ang sa atin lamang, kung ganun lang pala naman, bakit ka pa nga naman pupunta sa mga evacuation centers? Sa bandang huli, na ituturo tuloy natin sa ating mga kababayan na sige, pumunta ka sa evacuation center pero magugutom ka. Siguro yun ang kadahilanan din kung bakit madami sa ating mga kababayan na nagmamatigas ang ulo kapag gantong mga lumilikas dahil sinasabi nila, ba't ako pupunta doon? Magugutom ako. Napakapangit pa ng comfort room, ng restroom. Pagkatapos siksikan tayo lahat doon, wala nang privacy. So, kung ikaw man na nasa ganung kalagayan, baka hindi mo rin pipiliin na pumunta na lang sa evacuation center. Kaya lang, ganyan na wala naman silang choice na kung hindi sumama, sana naman masigurado natin na sapat ang pagkain at malinis man lang yung area kung saan naandyan yung ating mga kababayan. Ange? Oo, tama ka dyan, Attorney. Just may ibang mga residente nga na instead na pumunta sa evacuation center, nagpunta sila sa ilang mga bukas na mausoleo sa sementeryo mas pinili pa nila yun kesa sa mga silid-aralan na paglalagyan sa kanila. In fact, Angel, sa ibang areas sa Samar, pumunta sila sa mga kuweba, yung mga ibang kababayan natin. Parang bumalik na lang tayo noong mga Stone Age natin. Mas maganda pa nga yun kasi kahit na anong klaseng ulan, kahit gano'ng kalakas na ulan, siguradong hindi ka masasalanta doon. At the same time, protektado ka pa sa loob ng kuweba. Magdadala ka lang ng mga ilang kamote doon at mga ng tubig. So, sapat na yon. Siguro sabi ng mga kababayan natin, mas maganda yon dahil kahit ng panahon ng hapon, doon na lang kami nagtago. Attorney Dirge, nabanggit mo nga yung mga sinaunang panahon kasi sinasabi nga nila more than evacuation sa dapat itayo nila na maayos yung ihikayatin yung mga mamamayan na magtayo ng mga bahay na yung hindi na katulad dati, mga nipa huts, yung mga ganyan. Kasi yung ngayon dapat daw gagamitin na lang yung mga stone, cement, yan ang mga dapat na ginagamit. Like yung mga nag-adapt ngayon sa modern times, yung mga kababayan daw natin na taga Batanes, yung mga Ibatan,
I'm not mistaken, sila daw ay talagang nag-adapt na ngayon dahil ang kanilang mga bahay hindi nagawa sa nipa huts. Yun na nga Dapat. sa mga semento at mga bato, no, at pagkadating ng bagyo, talagang hindi nagigiba yung mga Nagigiba. bahay nila. They will just stay inside the house and let the storm pass. Talagang buti pa sila nakapag-adapt na ng ganun, di ba? Yung Attorney mga Ju? Ivatan, yung mga taga-Batanes, yan ang Batanes. dapat natin pamarisan. Kaya lamang, kinakailangan din ng ating pamahalaan ay mag-introduce ng bagong teknolohiya. Tulungan natin. Halimbawa, yung mga gagawin na hindi yung mga halo-halo blocks na ginagamit natin ngayon. Kinakailangan na pag-aralan nating mabuti yan. Kaya nga napaka-importante rin na i-finance natin yung mga Filipino mga inventors. Kinakailangan sila mismo makadiskubre ng mga pamamaraan na kung saan patitibayan natin ang ating mga bahay na parang katulad na sa mga na taga-Batanes. At pagkatapos, maibibigay natin yung teknolohiyang ito, maitatransfer natin sa mga kababayan natin para sila mismo ay makagagawa na nitong mga bahay na ito. Kasi nga traditionally nakasanayan natin yung tinatawag sa Tagalog na kayakas lang ng nyog, yung bang dahon-dahon lang ng nyog, yun ang ginagamit, o kung hindi man, yung mga kawakawayan lamang ginagamit na bahay. Hindi natin sila masisisi dahil napakahirap ng buhay. Mas inuuna siyempre yung pagkain at pag-aaral ng mga bata. Kaya lamang, ngayon makikita natin na napaka-importante rin ng isang bahay na hindi man ganun kaganda, isang bahay naman na kayang Talagang shelter mo na matatawag. Correct. Hindi lamang sa bagyo, kung hindi kahit sa lindol. Yan ang kinakailangan natin. At dapat magkaroon ng technology transfer na maipagay natin yung kaalamang yan sa ating mga kababayan. Oo. Tony George, matanong ko nga, iniisip ko kasi yung mga nasa temporary shelters natin, mga bunk houses na, pati yun mga na daanan na rin ng Typhoon Ruby, wala na rin sila matiran. Nagtatanong ang mga kababayan natin, saan daw sila pupunta? Saan na naman sila titira? Yan ang pinoproblema natin dahil nakalimutan natin na nagre-rehabilitate na tayo. Halimbawa doon sa Yolanda at sa ilang probinsya ng Samar. Ngayon na nawala na naman yung iba doon dahil nasira na naman yung mga bank houses nila. Ang problem kasi kung natatandaan natin, ang sinasabi ni Kalihim Ping Lacson ay dahil wala nga daw po mga lupa na available na pwedeng paglagyan ng mga permanent houses para sa ating mga kababayan. Hanggang sa kasalukuyang problema yon, walang private na lupa o walang lupa na pwedeng paglagyan. So ngayon, ganun pa rin ang magiging problema at mas dumami yung mga kababayan natin na yan na nawala ng bahay. Saan na naman po sila pupulutin? Ang problema ngayon, ini-expect natin yung mass migration na tinatawag. Aalis sila sa mga lugar na yan, maghahanap sila sa ibang lugar, magkakaroon ng massive unemployment doon, magkakaroon ng increase in criminality dahil sa siyempre kinakailangang mabuhay at kumain ng mga kababayan nating aalis doon. Kaya naman, ganyan din ang nangyayari, Angel, sa Maynila kung bakit meron migration dito. Umaalis sila sa mga probinsya dahil walang trabaho, dahil walang makain, sa paniniwalang meron dito sa Maynila. Meron silang kinabukasan dito sa Maynila. Dito wala kayong kinabukasan din dahil 8 milyon na ang nasa Maynila. Congested na tayo. Masyado Kaya na tayong congested. Kung inaano nila yung traffic na problema natin, talagang hindi natin mareresolve yan kung ang iisipin ng tao, ang kanilang kinabukasan, nandito lang sa Metro Manila. Rural development pa rin. Yeah, more than anything else, dapat daw i-develop nga, tama ka dyan, yung mga iba't ibang mga lugar natin para doon, in that case, hindi naaalis yung mga kababayan natin para magtrabaho. Ako, Angel, tama nga yung sinabi mo, kinakailangan rural development at the same time, alam nyo, nakakaligtaan natin, tayo yung nagsimula sa pagiging agricultural economy. Hindi naman po masama na pagbutihin din natin yung pagiging agricultural country. Ano ibig sabihin natin? Kahit na yung mga katabi nating bansa ay industrialized countries na. Sa tatandaan natin, darating ang panahon, ang kakulangan ng mundong ito ay yung kakulangan sa pagkain. Kung tayo na lang nagsusupply ng pagkain, lalo-lalo na sa Southeast Asia, halimbawa, o dito sa Asian countries, o di mas maganda dahil hindi lang masusuplayan natin ng pagkain ng ating mga kababayan kung hindi yung mga nasa tabing bansa natin. Siguro, mas maganda na lang na i-develop na lang natin mabuti yan. Agribusiness. Yes, yung agribusiness at saka yung entrepreneurship. Lagi namang tinuturo dyan sa Good Morning Kuya yan na walang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. Dapat gano'n ang ating idea. Hindi natin laging bibigyan na lang ng pagkain ang ating mga kababayan. Tuturuan natin sila
kung paano sila makapaghahanap buhay. Oo, tama ka dyan, Attorney Gino. Kasi if you will think, no, yung iba't ibang bansa, kung ano yung mga meron sila, ay ine-embrace nila at dine-develop nila. Correct Ngayon, yan. kung tayo ay mayaman sa, yan nga, sa agriculture, bakit hindi yun ang ating i-enhance? At nang sa gayon, umunlad naman talaga tayo. Magkaroon talaga ng inclusive growth. Bilang panghuli, Angel, sa ibang bansa, kasi katulad halimbawa ng Singapore, sila pag nag-planning, 30 years from now ang planning nila. Tayo kasi on a year-to-year basis lang ang planning natin eh. Hindi pa pwedeng ganun, parang sa ordinaryong buhay din natin. Pag nagpaplano tayo, siguro ang pagpaplano natin 5 to 10 years from now, yun ang plano na ginagawa. Hindi yung mabubuhay ako ngayon, paano ako bukas kakain, paano ako mabubuhay sa susunod na araw. Kapag ganun ang pagpaplano natin, wala tayong patutunguhan. Tama ka dyan, Attorney Jen. Last na, Attorney G, i-remind lang natin sa ating mga yung magiging listeners mo later na continuous pa rin yung price freeze para hindi sila maloko ng mga magtitinda. Tama yan, Angel. Kaya lang medyo yung pamahalaan kasi natin, wala namang kangipin-ngipin yung price freeze nila. Dahil wala rin namang umiikot sa mga palengke natin at wala rin masyado nagmo-monitor. At the same time, kasi suggested retail price daw lang naman yung kanilang pinapatupad na yan. So sabi nga nung iba, suggested pala ba't naman ako tutupad? Hindi naman pala mandatory yan. Dapat siguro bigyan natin ng konting ngipin. Hindi man i-prosecute yung mga yan, kumpiskahin ang kanilang mga ibinebenta dahil sa bandang uli, itong ating mga kababayan, kinakailangan naman ng konting ayuda mula sa pamahalaan. Ang galing-galing talaga ni Attorney G. At alam ko, mas mapapalawak mo pa ang mga issue na yan. Kaya take it away, Attorney G, mula sa ating Radyo La Verdad, 13:50. Saan naman natin si Lynn Perez, sakay ng ating one and only UNTV Radio Mobile Booth na ngayon ay nasa Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City. Good morning, Lynn! Hi! Good morning, Congressman Erin Tanyada at sa lahat ng mga kasama natin dyan sa studio. Magandang umaga pa rin ang pagbati natin sa ating mga kasambahay. Although po, tayo po ay nasalanta nga ng bagyong si Ruby. Tayo nga ay nandito nga sa Mapulang Lupa. Tinanong ko to kay Captain barangay Captain ko talaga mapula yung kanilang lupa dito. Sasagutin niya yan mamaya. Para once again magbigay ng serbisyo sa kanila, no? They were not really expecting us, pero nagpunta pa rin po tayo dito. Although kasi dahil nga sa bagyo kong ay hindi natin nakasama yung ating mga abogado at mga doctors, pero sinabihan naman natin sila na loobin babawi kami. Next Tuesday ay babalik kami dito para magbigay ng public services sa kanila sa pamamagitan nga ng pagdadala ng mga doctors and lawyers dito po sa Mapulang Lupa dito po sa Valenzuela City. At kasama nga natin ngayong umaga, tanungin na lang natin yung mga paghahandang isinagawa nga nila dito sa Mapulang Lupa patungkol nga dito sa dumating na bagyong si Ruby. Kasama natin si Captain Andy Francisco na pangatlong term niya na as barangay captain dito po sa Mapulang Lupa. Good morning, Captain. Good morning po sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Ayan, kamusta po? Dito po sa barangay po namin, since experience po namin yung Ondoy, personal ko po na experience, so alam ko na po yung mga lugar na mababaha dito. So, ibig sabihin po nung bagyong Ondoy ay naging matindi rin ang pagbaha dito po sa Mapulang liig Lupa. po kasi ikot po kami ng creek. So, once na magpawala ng dam magpawala ng water ang dam, ay talagang umaabot po hanggang liig. Hanggang liig ang naging pagbaha dito. So, talagang pinaghandaan nyo po itong bagyong si Ruby. Opo, kasi personal ko pong na-experience yun. So, nagtalaga ako ng mga tao at yung mga delikadong lugar po namin ay pinabantayan ko po 24 hours. Yung disaster team management po namin ay sa bahay ko na pinatulog. At siyempre po, kahapon, kailangan mamili ka na. Kasi kasi po gumawa po yung bahang ganon, hindi po makapasok ang sasakyan sa amin sa toll gate dahil lubog po ang mga bus sa amin doon. Kaya wala talagang naging pagkain. Ano po? Kailan pa po kayo nag-start na maghanda para dito sa bagyong Ruby? Kasi napakaganda rin ng naging forecasting po dito sa bagyong ito. Nakapaghanda ba kayo much earlier than expected po? Opo, dahil personal po tayo umiikot. Kasama ko po yung disaster team management na tinrain po ng ating butihing Mayor Rex Gatchalian. At umikot po kami halos 2 days before. At katunayan nga po, nasa seminar kaming mga kapitan. Nautusan po kami ng aming mayor na huwag nyo nang tapusin yan, umuwi kayo at mag-ready na kayo. So, kinancel po namin yung aming seminar. So, inikot po namin lahat ng bawat purok. At yung mga delikadong purok po ay sinabihan namin na
o yung mga bantay bayan po natin, yung mga tinatag ko pong mga volunteer barangay Mapanlupa Police, ay alerto po sila 24 hours. Kaya nagsusupply na lang po kami ng ano makakain. Ayan. Nag-start na po ba kayo maglikas ng mga pamilya sa mga evacuation centers? Kasi po sa amin, ang aming panuntunan, yung creek, so at the same time naman po, manageable naman. So meron na po kaming 8 pamilya dito sa eskwelahan at ayun nga po, napakain na po natin kanina umaga. At medyo hindi ko na-expect yung ambus na interview ko dito. Katatapos ko lang po magluto eh. Opo, so kayo pa po ang personal na nagluto para sa mga kasi pamilya? kompleto po kami ng gamit. Actually po, every Friday po nagpapakain kami sa Quiapo for 5 years na. So kompleto po kami ng gamit sa pagpapakain pagdating sa mga disaster na ganito. Okay, so naging okay naman po pala ang preparation po Ay, ninyo? okay po. 2 days pa lang po ay inaayos na po namin yan. May nakaprepare na po kami lahat ng gamit ko ano man pong sakuna dumating sa amin. Okay, so kamusta naman po kagabi nang sumulanta yung bagyong Ruby? Naging maulan po ba dito sa May Valenzuela City? Pabugso-bugso po yung ulan. Pero siyempre po, inaabatan po namin ang pagtaas ng tubig sa aming creek. So, nagpapasalamat din po kami at hindi talaga umulan na malakas at kahit paano po, nakatulog naman po kami kahit isang oras. Okay, so with that, wala naman mga casualties na naitala? Zero casualty po. Very good. At wala naman po mga infrastructures na mga nasira? Ganyan. Sa ngayon po kasi... Mga bubong na nawala? Wala po kahit isa. At nag-prepare po talaga bawat mamamayan po dito sa Mapulang Lupa. Ayan, naging maganda po ang preparation ng mga kasama natin dito po sa Mapulang Lupa dito sa Valenzuela City at sa pangunguna po yan ni Captain Andy Francisco. So, last term nyo na po ito, ano? Opo, last term na po. Una po, nagkagawad, tapos kapitan po. At Ay. awa naman ng Diyos, minahal po tayo ng Mapulang Lupa. Ayan, opo, kanina nyo nga naikukwento nyo yung napakarami yung paggawa sa inyong mga constituents. So po, meron din po kayong nais nyo rin po pasalamatan ng UNTV syempre sa pangunguna ng ating Kuya Daniel dahil nagkaroon po ng isang special project ang UNTV dito po sa Mapulang Lupa, Opo, Valenzuela City. sa outpost po namin sa Purok 6 at kung makita niyo po ay pinagawa po ng ating UNTV at ngayon po ay maayos na, ni-repair po lahat at maganda po at andito po yung mga barangay police natin gabi-gabi. Okay, so panawagan na kayo sa inyong mga constituents kasi next Tuesday, God willing, ay babalik kami dito para magbigay serbisyo na sa kanila full force. Magdadala tayo ng mga doctor and lawyers para po magbigay ng advice sa kanila at yung maisama natin ang ilang mga pasyente nilang nangangailangan if ever, dyan po sa clinic ni Kuya para sa full medical services na pwede natin ipaglingkod kasama na rin po ang pagbibigay ng gamot. Panawagan niyo po. Sa mga kabaryo ko sa Mapulang Lupa, sa Tuesday po ay magkakaroon po tayo ng isang consultation at kundi lang po sa pang-medical, kundi po sa pang-abogado, katarungan dito po sa 3rd floor sa conference room natin. At wag po kayo magalata, ikot tayo para malaman po ng mga kasamahan natin. Yan. At libre po yan ha, Captain. Libre po lahat na pinaglilingkod natin dito po sa UNTV. At good morning maraming Kuya. salamat po. Ayan. Salamat. Yan po si Captain Andy Francisco. Siya po ang barangay captain ng Mapulang Lupa dito po sa Valenzuela City. Malamig, medyo madilim pa dito. Pero salamat po sa Diyos at wala na pong pag-ulan. At masayang-masaya naman po ang mga constituents ni barangay dito po, barangay captain dito po sa Mapulang Lupa sa Valenzuela City. God willing, next Wednesday, babalik po kami. At nagpapasalamat lang po ako sa North District na nakasama natin dito po sa pagsaludar sa mga kasama natin dito po sa Valenzuela City. At syempre, pasasalamatan ko na rin si Dr. Daisy Lim Camita ng DermGem and si Tita Betty Rolyoda ng Betty's Body Form. Once again, hello to my mom, Gloria Buenaventuras, who's here till January. Yan muna po ang ating ikonsulta mo sa barangay. Back to the studio. Back to you, Kong. Maraming salamat, Lynn Perez. Siyempre, sakay po ng ating one and only UNTV Radio Mobile Booth sa Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City.